Villar at sa lahat po ng silent viewers natin, magandang gabi sa ating lahat mga kababayan. Okay, para baka mamaya sabihin nyo na naman sa akin fake news ito. Mga kababayan, pakinggan po natin. Ano nga ba ang paraan ng kampo ng mga Duterte at paano po makakalabas? Ano ang tawag sa pamamaraan na yan na pwede palang makalaya itong si Digong pero may kondisyon? Okay, mga kababayan, eto pakinggan po natin. Galing din po ito isang professor of law na siyempre, nakuhanan din po natin ng maganda talagang explanation hinggil po dito sa tinatawag nating pamamaraan ng ICC hinggil sa mga bagay-bagay tungkol po kay Diggs Duterte. Okay? Ayan. Battle ng mga matatalino, hindi brainless. Diba? Kaya, depende kung paano yan. Kahit na minsan mga ka-GP Natics ikaw, natao ka, kahit sabi mo abogado ka, nandiyan na lahat ng ebidensya mo. Kung hindi mo naman ito may lay down, lahat ng predicate mo ng maayos, may pagkakataon na matalo ka pa rin. So, these circumstances that has been given by this professor to us, mga kababayan, syempre, i-consider natin yun. Although masakit na mayroon palang paraan para itong si Digong ay pwede pang makawala, but we have to think about it and sana maging positive tayo na yung kalaban na sila Nicholas Kaufman ay hindi manalo. Ganun lang yun. Bakit ba kayo naiinis? Gusto ninyo, mga kababayan, ang ibabalita lang, kumbaga, hindi maging balanse yung pagbabalita natin. Ganun ba yung gusto ninyo? Pangit yun. Maganda alam natin yung pwedeng mangyari. Para hindi tayo mabigla, mas masakit kapag halimbawa wala nagbalita sa inyo nito tapos nakita nyo nakalaya na si Digong, patay tayo dyan. Diba? Oh, at least alam nyo yung circumstances. Kaya siya inisyuhan ng warrant of arrest. Unang-una dahil may reasonable grounds doon sa crime na nakomit na siya yung tinutukoy. At isa sa importanteng bahagi nun ay kailangan siyang arestuhin because of any of the three reasons. Yung any of the three reasons ay para masigurado na sisipot siya sa mga proceedings before the court. Pangalawa is kailangan arestuhin dahil baka gambala or makapag-interfere sa investigation. Kasi hanggang ngayon nag-iimbestiga pa yung Office of the Prosecutors doon sa iba na mga sangkot. Or pwedeng mag-interfere doon sa witnesses. Yung nga yung nabanggit niyo kanina na pwedeng maapektuhan yung status ng witnesses. Or pangatlo, kailangan arestuhin dahil posibleng mag-commit ulit ng mga krimen na kung saan kinasasangkutan ng suspect. No? So, in the interim release application, kailangan ulit tingnan ng pre-trial chamber yun. Ito bang tatlong rason or any of the three kung bakit namin siya inaresto ay wala na. Wala na itong mga risks na ito. Kung nandyan pa, medyo malabo na makalabas, no? Kasi yun na, nandun pa yung rason. Yan, ang sinasabi ko sa inyo Diba? Hindi naman kaagad porket sinabi there are possibilities that etong si Digonyo ay makalabas. Mga kababayan, yun na. Pakinggan natin, di ba? Kasi titingnan, sabi nga ni Prof titingnan ito kung ano ba yung circumstances ng mga bagay-bagay. Makakaapekto ba ito doon sa mga biktima? Doon sa mga nag-file ng charges against him? Baka mamaya, pag ito pinalaya, pinakawalan si Digonyo, mga kababayan, mag-cause ito ng pagpatay doon sa mga biktima. Or mag-cause ito, mga kababayan, na ma-intimidate yung mga biktima. So, papayagan ba ng ICC? Nandun tayo, papasok yung usapin na yon. Diba? Oh. So, bakit kailangan nakadetain? Kung tingin niya ay wala na yung mga risks na yon, pwedeng ipalabas si dating Pangulong Duterte, pero pwede ding mag-impose ng kondisyon. So, yung kondisyon na yon, dati na pag-usapan natin, pwede yung bond or security, pero madalas yung kondisyon na yon ay ano yung address mo, kailangan mo ibigay sa amin kung saan ka titira at hindi ka makakalabas sa area na ito. So, sa tingin ko, while hihingi nila na makauwi, pero isa sa mga si Alvin, kung isa sa mga rason ay ng aresto ay dapat sumipot siya sa pagdinig, consider nila yun kung papauwiin ba nila at babalik ba yun sa Netherlands? Exactly. Dapat i-consider nila yon. Kasi, halimbawa, if ever, granting, mga kababayan, pakinggan ko lang muna yung isa nagwawala kanina, na ang pangit daw ng balita natin. Diba, granting, kunwari, pinagbigyan ng ICC, mga kababayan. Ang tanong kasi, papayagan ba ng ICC ito?
Kasi unang-una, pag pinayagan, ito ba, makakasiguro ba ang ICC na itong si Digong ay makakadalo sa nasabing hearing? Unang-una yan ha. Pangalawa, mga kababayan, pag si Digong ba pinalaya pansamantala, ang mangyayari ay hindi niya ba kumbaga, hindi niya ba may impluwensyahan yung mga subject natin or yung mga victims natin na nag-file ng charges against him? Pangatlo, mga kababayan, hindi ba itong tao ba na to ay capable pa to do something? Baka mamaya bumalik lamang siya doon sa maling pamamaraan, baka magkaroon na naman ng matinding patayan because of pagpapakawala sa kanya. So those are the things that we need that the ICC needs to consider. 'Di ba? So hindi sinabing may paraan, pero hindi rin naman sinabi sinabi na may paraan, pero hindi po sinabi na yung paraan na yon ay igagrant kaagad kay Duterte. So sabi ko nga, lahat ay kailangan isaalang-alang. Baka mamaya yung pagpapalaya dito kay Duterte, mga kababayan, 'di ba? Pang-apat pa yung security niya or yung health niya. Halimbawa, pinalaya si Duterte. Tapos bigla, may nangyari sa kanya. Sa kanyang pag-uwi. Di wala na tayong iimbestigahan. Ano na nangyari dun sa mga nag-file ng charges against him? 'Di ba? Wala nang taong mapaparusahan dahil namatay na eh. So, those are the things that we need or that the ICC needs to consider, mga kababayan. Kasi habang nasa custody nila, si Duterte, ang possibility mas mataas na itong taong ito makaka-attend, 'di ba? Sa itinakdang petsa ng hearing. Itong taong ito ay mas malaki ang possibility na hindi niya maimpluwensyahan or matatakot, ma-intimidate yung mga nag-file ng charges. Pangatlo, mas malaki ang possibility kapag hindi nila itong pinakawalan na itong taong ito ay hindi na makabalik doon sa dati niyang gawi ng mga patayan. At pang-apat, mga kababayan, yung kanyang buhay ay mas secured kapag hawak nila. So do you think that the ICC is idiot? Mga kababayan, sila ba ay hindi nag-iisip para palayain itong si Duterte ng ganun-ganun na lang? Palagay ko kung ako po, mga kababayan, kung ako ang tatanungin, kung ako ang judge, syempre mas gusto ko yung tao na pinoprosecute or iniimbestigahan, hawak na nila. Mas maganda yon compare doon sa tao na attend lang, 'di ba? A-attend lang kapag may hearing na. Kasi very far, napakalayo, mga kababayan. At kailangan i-consider mo rin yung health ng tao. At i-consider mo rin na yung mga tao na nasa paligid na nakikipaglaban kay Duterte, baka mamaya itong taong to, hindi na nila pabalikin, harangan na nila. 'Di ba? Or mga kababayan, worst to worst case scenario, itong taong to di na makabalik. Baka mamaya gamitin ito, 'di ba? I-assassinate para doon po sa pagtakbo ng isa in aid of 2028 presidential election. Yan ang sinasabi natin. Dapat ang mga bagay-bagay pinakikinggan muna. Hindi po yung ngawa ng ngawa, umiiyak ka agad. Kala ko ba yung iba dyan, pro-admin, mga loyalist. Pero dapat pakinggan natin. Mga kababayan, hindi porket sinabi may paraan, pagbibigyan na kaagad. Diyos mio, kaya nga may trial, kaya nga may investigasyon eh. Dahil kailangan lahat i-konsidera. Hindi pwedeng, sige, palayain nyo muna yan. Wala pa naman, September pa naman yun eh. Hindi ganon. Dadaan sa proseso. Hindi pero pwede naman na bahay sa The Netherlands. Pwede gano'n para siyang house arrest. Yes. Pwede gano'n. Pwede din. Yes. Pero pwede ba umalabo na pauuwiin siya sa Manila, babalik na lang siya sa September 23?
Pwede ba yun? Kung sa pwede ay pwede. Kasi Aha. pwede namang i-interim release without conditions, pero sa Okay. tingin ko malabo. Malabo. Okay. Ah. Ngayon, one last, bago Sige, kami sige. magpaalam. Professor, magsisimula ba yung trial kahit siya lang ang nakadetain o aantayin na maaresto rin Yung ang mga- ibang, halimbawa yung implementor, yung Accused sinasabi niya, nila, yung oo. sino nag-implement ba ng kautusan niya, o sino man yan, o pwede na magtuloy siya lang Isahan ang na nakalitis lang. doon. Yes, pwedeng matuloy na siya lang kasi yung liability naman dito ay individual, hindi naman Tama. grupo. So, pwedeng siya lang ang litisin in the meantime. Pwede Okay. pala nga. Sige, Prof. Thank you, Prof. Maraming salamat. From time to time, baka para hindi lang makalimutan, Prof, tatawag kami para lang Of course. ma-price yung Oo. madlang people. Nasaan na ba tayo Oo. sa proseso? Okay, sa mga nagtatanong, paano ba yan? Sisimulan na ba yung trial kahit na hindi pa nahuhuli yung mga co-perpetrator? Mga kababayan, sabi dito, individual naman yan. Okay? So masisimulan yan kahit anong mangyari. But the question is, mga kababayan, starting April 2, April 4, maraming gagawin ang kampo ng mga Duterte. Mga paraan nila, mga liway nila para itong si Duterte ay pansamantalang makalaya. Or, mga kababayan, iaapilan nila ang jurisdiction, 'di ba? Depende pa rin. Depende pa rin sa ICC kung ano yung kanilang discretion. Sana nga, sabi ni Gilbert Polo, wag nang palayain. Hindi naman yan susunod sa patakaran. I totally agree. Nakita naman natin, mga kababayan, kung nakuha natin sila ng una dito sa pagkuha sa pamamagitan nila General Torre, mga kababayan, baka sa pangalawa hindi na natin basta-basta makuha ito. Baka marami nang humarang. So, it is really way better na itong si Digong ay manatili sa The Hague. 'Di ba? Dahil doon, walang power ang mga kaalyado ng mga Duterte. Dito, mga kababayan, wala silang say. Si Robin Padilla na nga ang nagsabi pwede naman daw litisin kung saan bansa tayo or sila daw ang boss. So ibig sabihin, mga kababayan, yung mga bagay na yan ay siyempre titingnan din yan ng ICC. Bakit kayo pababalikin? Bakit namin i-grant yung inyong petition na pauwiin ito samantalang ganito kayo? Ito nga yung mga sinabi ninyo. Kayo ang boss pagdating sa teritoryo ninyo. Pag dito, hindi kayo boss. Diba? Sabi ni Puting Ahas, magtatago na yan tulad ni Bato once makalaya. That is correct. Iba mga judge dito sa Europe, sabi ni Parisiana 29. Diba? Mga kababayan, nakita naman natin nung nakaraan yan Talagang matatalino yung mga nandyan. Hindi kagaya ng mga nandito. Sabi ni Emily Haga, huwag nang ibalik, sir, please. Nako, mga kababayan, ako naniniwala na hindi yan pagbibigyan ng ICC. Kasi nga, hirap na hirap nga tayong kunin yan si Digong Tapos pakakawalan na lang ng ganong-ganong bigla. Diba? Nakita naman natin kung paano yung resistance niya nun Ang daming mga humarang. Yung anak niya, yung tawag dito, common law wife niya. Yung mga abogado, at kung sino-sino pa. Paano pa kaya, mga kababayan, kapag pinauwi nyo yan at kukunin nyo ulit? Hindi nyo na makuha yan. It's either hindi nyo makuha or baka mamaya, bago nyo makuha yan, wala nang buhay. Yun ang mahirap. Sabi ni Ronald Inan, boss sa Pinas, boss sa Netherlands. Imagine, tama, Puting Ahas. Diba? How many hours? 12 hours bago na aresto sa Pinas. Mga kababayan, isipin nyo kapag ito ay pangkaraniwang tao ang hinuhuli, saglit lang yan, hindi aabot ng 12 hours. But then again, since it is, mga kababayan, the former president and too many allies that he had in his side, di ba? Sobrang hirap kunin. Tapos, palalayain mo, pansamantala, there's no guarantee na babalik yan. There's no guarantee na yan ay magpapakita kapag may hearing.
Tama, Ma'am Mona Nases. At iba na naman ang maririnig natin na narrative. Di ba, tita? Kapag halimbawa nakauwi yan, sasabihin nila, ayan, walang kasalanan, kaya pinauwi. Wag na daw ibalik, pampagulo lang, sabi ni Carales Mika.